Pagkaraan ng mga 1-0 minuto, karamihan sa grupo ay bumangon na at handa na kaming magpatuloy sa susunod na silid. Ang isang ito ay may dagdag na estatwa na nagdadala ng bilang sa 11. Ulitin ang parehong estratehiya. Pinagmasdan ko si Anderson na gumagamit ng isang skill sa pagkakataong ito, habang winasiwas niya ang kanyang espada at isang arko ng kidlat ang lumipad, mabilis na sinira ang 3 estatwa. Ang kanyang ranggo ay hindi para sa palabas. Ang mga mages sa kanyang tabi ay gumamit ng parehong skill na nagpabagsak ng kidlat, mabilis ding ibinagsak ang iba pang mga estatwa. Ang teamwork ay nagiging mas maayos para sa aming grupo. Habang pinipigilan ng 2 tanks sa harap natin ang anumang mga estatwa na lumapit sa amin, habang si Rachel ay gumagalaw gamit ang kanyang espada, paminsan-minsan ay naghahagis ng isang hubog na talim ng liwanag na tumama sa mga estatwa. Pinanatili kong maraming gamit ang Flames of Torment, habang nagbabago ito mula sa isang mabilis na umiikot na disk ng apoy patungo sa isang mahigpit na lubid na pumulupot sa ulo ng estatwa hanggang sa sumabog ito. Paminsan-minsan ay may mga liwanag na sumisikat sa kanila o mga transparent na kalasag na lumilitaw tuwing tumatama sila mula sa mga estatwa, palaging tinitiyak na manatili sa kanilang pwesto at hindi matulak pabalik. Matapos naming linisin ang mga 5 silid at nagpapahinga na naman kami, nilapitan ako ni Rachel at nagsalita. Ang iyong paghawak sa mga kasanayan ay tila napakatumpak, ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa iyo mula noong dumating ako sa Outer Bank X, kamakailan ka rin ba lumipat sa lungsod? Umiti ako habang sumagot. Hindi. Nandito na ako sa lahat ng oras na ito, kamakailan lang ako nagising. Ito ay impormasyon na madaling makuha ng sinuman kung gugugulin nila ang oras, kaya hindi ako nag-alala na ibahagi ito. Mukhang nagulat siya at nagtanong. Talaga? Kung gayon ay dapat kang nagising ng isang medyo makapangyarihang inherent skill. Umiti ako at hindi ako sumagot. Ilang oras ang mabagal na lumipas na ganito. Nilinis namin ang marami sa mga silid sa kastilyo upang magpatuloy, kasama ang bilang ng mga estatwa na tumataas ng isa pagkatapos ng bawat silid. Sa aming 10 silid, nakaharap kami sa 19 na estatwa na nagpahirap sa mga bagay. Ang ilan sa mga estatwa ay humiwalay sa depensa ng 2 tanks na may malaking kalasad at tumakbo patungo sa akin. Mabilis akong kumilos upang gamitin ang Flames of Torment at winasiwas ang linya ng apoy na parang isang malaking baseball bat upang itulak sila palayo. Si Rachel ay sumugod pabalik pagkaraan ng ilang segundo upang tapusin sila. Mayroong ilang mga sugat, ngunit walang namatay. Sa panig ni Anderson, maayos niyang pinrotektahan ang mga mages habang gumagalaw at tinutulak ang anumang mga estatwa na sumusubok na sumugod. Ang mga silid pagkatapos nito ay nagpanatili ng pare-parehong bilang na 20 ng mga estatwang bato na ito, na tumatagal ng malaking halaga ng oras upang linisin habang sinusubukang pigilan ang mga pinsala hanggat maaari para sa darating na laban sa boss. Matapos naming linisin ang ika-19 na silid, mga seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ni Anderson at ng kanyang orihinal na mga miyembro ng partido. Ang daan palabas sa silid na ito ay humantong sa isang malaking pasilyo na may gintong pinto sa dulo nito. Haharapin na natin ngayon ang boss ng Solael's Castle. Ang boss na ito ay medyo espesyal dahil hindi siya mag-iisa. Mayroon siyang 1-0 sa mga estatwang ito na nakatayong mga gwardiya sa paligid niya. Ito ang punto sa oras kung saan maraming tao ang nabigo kung walang sapat na lakas na tao upang pigilan ang boss habang ang iba pang mga miyembro ay mabilis na tinanggal ang mga gwardiya at pagkatapos ay sumali upang tulungan ang nangungunang hunter na mabilis na tapusin ang boss. Tinawag ni Anderson ang lahat at binigyan ako ng matatalas na tingin gaya ng dati. Nakukuha ko na ang tingin na yon sa tuwing pinagmamasdan niya ang mga laban sa nakalipas na ilang oras. Nakatago ko halos lahat ng aking mga kasanayan, ginagamit lamang ang Flames of Torment upang sirain ang mga estatwang dumating sa aming daan, kaya hindi ko dapat ibinigay ang anumang bagay. Mukhang nabawasan ang kanyang galit sa akin, habang lumilipas ang panahon, at inampon lamang ang mapanghamak na ekspresyon ng higit pa at higit pa. Hindi ko na ito pinag-abalahan dahil palaging mabuti na maliitin at hindi maging alerto. Nagsimula siyang magsalita ng malapit na kami. Pipigilan ko ang boss at titiyakin kung hindi ito makakawala. Kailangan ng iba sa inyo na alisin ang 1-0 nitong gwardiya sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay palakasin ako. Lumingon siya sa 2 tanks at nagpatuloy. Kailangan niyong gawin ang inyong makakaya upang protektahan ang mga mages at si Rachel.
Tiyaking walang sinuman ang malubhang na sugatan dahil kailangan nating lahat na nasa rurok tayo upang patumbahin ang boss. Tumango ang mga tanks habang ang iba sa amin ay naghahanda para sa laban. Inaasam-asam ko ang pakikipagkita sa Titan na boss na ito na kumitil ng maraming hunters. Sa sandaling nakuhang muli ng lahat ang kanilang enerhiya, nagtungo kami sa malaking pinto at pumasok sa silid ng boss. Pinagmasdan ni Anderson ang mga tao sa likuran niya bago niya binuksan ang pinto patungo sa silid ng boss. Halos lahat sila ay may mga mukha na nagpapakita ng kanilang pag-asa sa kanya dahil alam nilang ang kanilang mga buhay ay nasa kanyang mga kamay sa sandaling pumasok sila sa silid na ito. Ngunit gaya ng dati, mayroong isang tao, isang mukha na tila sobrang kalmado na walang dapat ikabahala. Si Anderson ay naglabas ng isang masamang ngiti bago binuksan ang pinto at nagtungo sa loob ng silid ng boss. Ipapakita niya sa kanila ngayon. Ano talaga ang lakas? Ano talaga ang kapangyarihan? Sa harap ng lakas, ang lahat ng iba pa ay dapat yumuko. Ang loob ng higanteng silid ay mayroong isang malaking estatwa na umaabot ng halos 1 metro ang taas. Tila mga langgam sila kung ikukumpara sa isang bagay na napakalaki nito, ngunit si Anderson ay may tiwala na ekspresyon sa kanyang mukha. Maraming beses na niyang nagawa ito sa loob ng ilang buwan. Ni minsan ay hindi siya namatay. Ang ilan ay namatay, syempre. Ngunit iyon ay dahil sa kanilang kapabayaan. Kailangan mong maging malakas upang maiwasan ang kamatayan. Nakapalibot sa isang malaking titan ang 10 gwardiya nito na tila nakakatakot din ngunit 4 metro lamang ang taas at doble pa rin ang laki ng mga mangangaso na haharap sa kanila. Hinugot ni Anderson ang kanyang espada habang nagsimulang maglakad patungo sa malaking estatwa na hindi siya pinansin. Sa kalahati ng kanyang paglalakad, ang kanyang katawan ay lumiwanag ng isang nakakatakot na pulang glow. Ang Gen Strength ay inactivate. Ang tanging B-rank skill sa Outer Bank X at ang skill na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa higanteng titan na ito. Kinuha niya ang kanyang espada at winasiwas ito patungo sa titan. Isang pulang crescent blade na 2 metro ang taas ang tumama sa dibdib ng estatwa. Agad na tinawag ang pansin ng 10 gwardiya nito at sinira ang katahimikan sa bulwagan. Hindi pinansin ni Anderson ang 10 gwardiya habang sumugod siya pasulong upang patuloy na atakihin ang higanteng estatwa. Ang 2 tanks na may suot na napakalalaking kalasad, kasama ang 2 mages na sina Dina at Stacy, at si Rachel ay nagsimulang maghagis ng kanilang mga spells. Pinatibay ng mga tanks ang kanilang mga sarili, habang ang mga estatwang gwardiya ay dumating at sinalakay sila. Ang 2 mages ay naghagis na ng kanilang mga spells bilang malalaking ulap na nagsimulang magpalabas ng kidlat na parang walang hanggan. Ang espada ni Rachel ay kumikislap sa isang pulang liwanag habang maraming pulang blades ang pinakawalan mula rito, sumusulong upang salakayin ang mga estatwang darating. Tungkol naman kay No, ginamit niya ang parehong skill na nagpapahintulot sa kanya na igalaw ang isang malaking cable ng apoy pasulong. Ang cable ng apoy ay mabilis na naging isang disk at lumipat pabalik-balik habang gumagalaw ito mula sa isang estatwa patungo sa isa paalinman sa pagkuha ng kanilang mga binti o kanilang mga kamay o ganap na pagdurog sa kanilang mga ulo. Pinagmamasdan ni Cohen ang lahat ng ito habang patuloy siyang nakikipaglaban sa boss. Pinagmasdan niya ang lahat ng kanyang mga miyembro ng koponan sa nakalipas na mga linggo at pinagmamasdan niya ang mga bagong miyembro ng koponan ngayon. Ang bagong babae ay medyo malakas ngunit walang dapat ikabahala. Ang isa lamang na hindi niya matukoy ay si Noah. Hindi niya lubos na makita ang kanyang kalooban. Gusto niyang maniwala na siya ay mahina gaya ng ipinapakita niya, ngunit isang napakasimpleng bagay ang nagpapakita sa kanya. Ang katotohanan na sa buong panahong ito, habang bumababa sa dungeon na ito, pumunta sa bawat silid at tinatalo ang malalaking estatwa ng mga halimaw, ni minsan ay hindi siya nabalisa o nag-alala. Hindi siya nagpakita ng takot. Walang pag-aalala. Para kay Cohen, nangangahulugan ito na ang taong ito ay nagtatago ng mas maraming kapangyarihan, ngunit hindi niya ito ipinakikita. Gusto niyang makita ang lawak ng kapangyarihan ng taong ito. Nawala ang kanilang trabaho ang 10 gwardiya dahil mabilis silang natumba at naging mga rable. Ang natitirang bahagi ng koponan ay dumating upang palakasin si Cohen sa kanyang pakikipaglaban sa 10 metrong halimaw. Sa sandaling dumating ang mga tanks, si Cohen ay umatras upang huminga. Ang 2 tanks ay nagtulungan upang iwasan ang mga suntok na bumabagsak habang ang mga mages,
ay naghagis ng kanilang espesyal na spell at higit pang madilim na ulap ang nabuo sa itaas na may kidlat na tumatama, na nakakasira sa malaking katawan ng Titan. Ang mga talim ay lumalabas mula sa espada ni Rachel, habang patuloy niyang pinakakawalan ang pulang crescent na nakasisilaw na mga liwanag. Ang skill ni No ay mas diretsyo kung saan ang kanyang mabilis na umiikot na disk ng apoy ay sumasabog sa mga tuhod ng higanteng hayop na sinusubukang putulin ang mga binti nito at mawala ang kadaliang kumilos. Ngunit hindi siya magtatagumpay. Habang ang Titan ay mabilis na nagalit sa patuloy na pinsalang natatanggap nito, at ang katotohanan na wala sa mga langgam na nagdudulot nito ng pinsala ang naalagaan. Isang malakas na dagundong ang narinig mula sa Titan habang sumigaw si Cohen na magtago. Ang mga Mages ay tumakbo sa likod ng mga tanks na nagtaas ng kanilang mga kalasag habang ang Titan ay umuungal. Si Cohen ay lumapit kay Rachel at No at tumayo sa harap nila habang ang buong lugar ay tila nanginginig habang ang malalaking bato ay nagsimulang mahulog mula sa kisam. Ito ang skill ng Titans. Isang uri ng skill na nagsimulang lumitaw lamang sa rank si bosses at pataas. Sa sandaling ito ay nakatanggap ito ng isang tiyak na halaga ng pinsala. Ang skill ay inactivate at ang mga bato ay magsisimulang umulan mula sa langit. Kung mabagal ka sa pagtugon kahit isang segundo, makikita mo ang iyong sarili na dinurog sa lupa. Ang mga bato ay nagsimulang mahulog at malakas na tumama sa lupa. Ang dalawa tanks ay nakataas ang kanilang mga kalasag na nakasandal sa isang anggulo. Tuwing ang mga bato ay tumama sa mga kasanayan sa kanilang katawan ay lumiwanag at umungol sila, ngunit nakaligtas sila. Ang dalawang Mages sa ilalim nila ay ligtas at maayos pa rin. Tungkol naman kay Anderson, mas diretsyo pa siya, pinapanatili ang kanyang mga mata sa kisam at ginagamit ang kanyang talim upang hampasin ang anumang papasok na bato. Kung hindi niya maabot ang anumang mga bato na nahulog mula sa kisam, si Rachel ay mabilis na gagalaw at maglalabas ng isa pa sa kanyang plate lights. Tatamaan ang malalaking bato at ililihis ang mga ito palayo sa kanilang kinaroroonan. Si No bilang isang mage ay dapat magtago gamit ang kanyang mahina na mga depensa, at maaari lamang niyang ihanda ang kanyang skill kung sakaling may darating na bato sa kanyang daan. Habang ang malalaking bato ay bumabagsak na may focus ang lahat sa pagpapanatili ng kanilang buhay, si Anderson ay lumingon kay No dahil mayroong isang bagay na gusto nilang kumpirmahin. Gusto niyang malaman ang lawak ng kapangyarihan ng taong ito at kung ano talaga ang itinatago niya. Ang skill ng Titan ay malapit nang matapos at 3 karagdagang mga bato na papunta sa kanilang daan. Si Anderson ay naglagay ng isang mabangis na ekspresyon habang ang kanyang espada ay tumama sa papasok na mga bato. Inaasikaso ni Rachel ang pangalawang bato at si No ay naghagis ng kanyang umiikot na linya ng apoy patungo sa ikatlong bato na papalapit sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, gayunpaman, isang aksidente ang nangyari. Ang bato na inaasikaso ni Cohen ay hindi nabasag at lumihis sa daan. Gumawa siya ng tunog na parang nadulas siya at ang kanyang talim ay mabilis na dumampi sa bato na bumababa. Ang bato na ngayon ay nagkataong papunta sa mage sa tabi niya. Si No ay ibinalik ang kanyang mukha sa direksyon ng bato na may gulat na mukha habang mabilis itong tumama sa kanya. Ang tunog ay nagdulot ng pagiging maputla ng mga mukha ng mga miyembro ng partido. Ang dalawang tanks at dalawang mages sa gilid ay mabilis na lumingon upang tingnan si Cohen na may hindi mapaniwalaang ekspresyon. Si Rachel ay may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha habang tinititigan niya si Anderson at tiningnan ang mga rubble kung saan dapat si No. Isang maikling segundo ang lumipas bago narinig ang isang paggalaw at isang tao ang lumabas sa mga rubble. Ang tanawin na kanilang kinatatakutan ay hindi talaga nangyari dahil ang mga kamay na umaabot upang itulak ang mga rubble ng mga bato ay malinaw. Ang kanyang mukha ay malinaw. Walang kahit isang bakas ng pinsala sa katawan ng lalaki. Ang 4 na miyembro ng partido ay mabilis na nagpalabas ng isang nakahinaang buntong hininga at ibinalik ang kanilang paningin sa boss dahil hindi na nila kayang sayangin ang kahit isang segundo pa na hindi nakatingin sa malaking halimaw. Sinulyapan ni Cohen si No bago siya mabilis na lumingon at sumugod patungo sa boss. Ang hindi mapaniwala ang ekspresyon ay hindi umalis sa mukha ni Rachel dahil siya ay malapit at nakita niya mismo ang nangyari. Walang aksidente at sinadya yon. Kaya nagulat siya at hindi maintindihan. Anong uri ng hindi maayos na problema ang nangyari sa pagitan ng dalawang mga ngaso na magdudulot ng ganito?
Si Noh ay lumalabas sa mga rable na may nakakagulat na kalmadong ekspresyon at nagpunas ng sarili habang tinitingnan niya si Anderson na sumusugod patungo sa boss. Paano niya ito tinatanggap ng natural? Halos hindi ba siya namatay? Si Rachel ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha habang umiling siya at nag-focus sa laban. Ang dalawang tanks ay mabilis na natumba at si Anderson ay pumalit sa kanilang mga pwesto upang pigilan ang boss. Ang mga thunderclouds mula sa mga mages ay nasa itaas ulit nila, patuloy na mga kidlat na tumatama sa katawan ng Titan. Hawak ni Rachel ang kanyang blade sa likuran niya habang ang isang nakasisilaw na liwanag ay nagiging mas at mas maliwanag sa kanyang espada. Nagpatuloy ito ng 1 segundo bago niya pinakawalan ang talim ng liwanag na hindi higit sa 2 metro ang haba patungo sa binti ng boss. Si Noh ay hindi kalayuan, mabilis na inihagis ang kanyang signature disc ng apoy patungo sa parehong lokasyon na inaatake niya dati. Gamit ang teamwork na ito, hindi nagtagal bago ang isa sa mga binti ng malaking estatwa ay nagsimulang pumutok bago pa ito makasuporta sa buong timbang nito. Ang kaliwang binti nito ay nabasag mula sa patuloy na pinsalang natamo. Ang itaas na bahagi ng katawan nito ay may malalaking dents at gasgas mula sa kidlat na bumabagsak at ang mga pag-atake ng talim na patuloy na ipinapadala ni Anderson. Ang malaking Titan ay mabilis na lumuhod, ang mga kamay nito ay tumama sa lupa at nagpadala ng shockwave na nagpagulo sa mga miyembro ng partido. Ang dalawang mages ay mabilis na natumba mula sa pagsabog dahil ang mga tanks ay hindi naroon sa oras upang pigilan ang pagsabog na maabot sila. Sina Rachel at Anderson ay tila maayos at nakakagulat, gayon din si Noh. Ginabayan ng Titan ang kanang kamay nito na nahulog, bumuo ng isang malaking kamao, at sumipa patungo sa mga maliliit na langgam sa paligid nito. Ang pag-atake na ito ay aalisin ang lahat ng miyembro ng partido kung hindi ito mapipigilan. Si Cohen ay may nakapangit na ekspresyon sa kanyang mukha habang nagsimulang magpakain ng higit pang galit na bumubula sa loob niya. Ito ay mabuti. Ito ang gusto niya. Mas galit siya, mas malakas siya. Iyon ang inherent skill na kanyang nagising. Galit. Pinapakain nito ang kanyang galit. Mas galit siya, mas maraming enerhiya ang meron siya, mas maraming kapangyarihan ang meron siya, at mas mapanira siya. Gusto niyang ipakita sa mga taong ito kung ano talaga ang tunay na lakas. Inactivate niya muli ang kanyang pinakamataas na skill na kumuha ng karamihan sa kanyang enerhiya habang ang kanyang galit ay patuloy na tumataas. Ang Gen Strength ay inactivate muli. Isang madilim, masamang enerhiya ang lumalabas mula sa kanyang katawan habang kinuha niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa papasok na kamao. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig habang ang kamao ay napahinto sa mga track nito na nagdulot ng pagsigaw muli ng Titan. Pinanatili ni Anderson ang momentum, gamit ang kanyang nadagdagang galit bilang pinagmumulan ng gasolina at itinulak ang sarili patungo sa mukha ng 10 metrong halimaw na ngayon ay nakayuko. Ang pulang enerhiya na pinakawalan mula sa kanyang katawan ay nahalo sa kidlat na nagsimulang lumitaw sa kanyang talim. Ang Blade of Lightning ay inactivate. Ang kulay nito ay mabilis na naging pula at malakas na tumama sa ulo ng nakaluhod na Titan. Boom! Matapos mawala ang tunog na halos pumutok sa eardrums ng Hunter, kalahati ng ulo ng boss ay nawala. Ang Titan ay huminga ng huling hininga habang ang malaking katawan nito ay gumuho sa lupa, ang puwersang humahawak dito ay tuluyang nawala. Si Cohen Anderson ay tumayo sa ibabaw ng mga rubble na naglalabas ng isang kumikislap na pulang liwanag. Tumingin siya sa mga mangangaso na nakatitig sa kanya habang ang kanyang talim ay naglalabas ng huling mga kislap ng kidlat. Ito ang lakas. Ito ang kapangyarihang nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. Ito ang gusto niyang maipasok sa isipan ng mga mangangaso na ito. Marangal na nakatayo si Anderson sa ibabaw ng mga rubble habang natatapos ang mga epekto ng kanyang mga kasanayan. Isang berdeng kristal ang tumataas habang ang boss ay napatay na at bumaba siya upang pagmasdan ang mga ekspresyon na gusto niyang makita ng labis. Ang mga ekspresyon ng takot at paggalang mula sa mga taong nasa ibaba niya. Nakita niya ang mga karaniwang ekspresyon na ito sa kanyang mga dating miyembro ng partido at ibinaling ang kanyang tingin sa dalawang bago. Sa sandaling tumingin siya, isang matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa wasak na bulwagan. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit ka naglaro at halos mapatay mo ang iyong kasamahan?
Si Rachel, ang berserker na nagpapaputok ng mga blade lights sa lahat ng oras na ito, ay may nagtatanong na ekspresyon sa kanyang mukha habang direkta niyang tinanong ang katanungang ito. Si Anderson ay tila nagulat na parang hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng reaksyon. Tiningnan niya si Rachel nang may pag-aalinlangan at tinanong siya. "Oh, ano ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Pareho ba ang nakita ninyo sa lahat?" Matapang na sumagot si Rachel na, "Bakit naman mahalaga yan? Tinatanong kita, ang leader ng party na ito, kung bakit mo sinasadyang maging pabaya at susubukan mong saktan ang iyong miyembro ng partido nang nasa posisyon ka upang protektahan sila. Paano sila makakaramdam ng ginhawa na mga sumuli kasama mo? Nawala na ang lahat ng tiwala simula sa akin." Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Anderson habang tila may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Nagtawa siya ng malakas habang nagsalita. "Aba, pasensya na. Mukhang hindi ko na iparating ang aking punto. Kung hindi ito lubos na malinaw mula sa aking mga aksyon at mula sa aking mga salita, wala akong pakialam." Tinapos ni Anderson ang mga salitang ito nang may mapanlait na tono. Hindi umatras si Rachel habang nagpatuloy siya. "So what? Dahil mayroon kang mas mataas na ranggong kasanayan at mas malakas ka kaysa sa amin, nangangahulugan ba yon na maaari mong piliin na gawin ang anumang gusto mo? Isa sa panganib mo ang iyong mga miyembro ng partido para lang maparating ang iyong punto. Para saan?" Si Anderson ay nagulat muli at nagsabi. "Para saan? Para saan? Gaano ka ba katanga para hindi makarating ang mensahe? Mga miyembro ng partido? Tiwala. Haha." Tumingin siya sa 4 na hunter na naglilinis ng dungsyon kasama niya sa mga nakaraang linggo. "Nakikita mo ba sila? May mga pamilya sila dito. May mga kaibigan sila dito. Ito ang kanilang lungsod at wala silang ibang pupuntahan. Sa tingin mo ba ay may nagmamalasakit sa lungsod na ito? Sa tingin mo ba ay nagmamalasakit ang mga bigwigs sa kung ano ang mangyayari sa isang maruming lungsod sa paligid ng empire?" Ang kanyang mga salita ay nagiging mas malakas at mas matinis habang patuloy siyang nagsasalita habang naglalakad patungo kay Rachel. Nagpatuloy siya ng may malamig na tono. Ako lang ang nagpapanatili sa lungsod na ito. Ako lang ang nagmamalasakit at nananatili dito. Pinipigilan ko ang dungeon break ng dungeon na ito na hindi niyo kayang linisin kung wala ako. Ito ang aking lakas. At dahil dito, magagawa ko ang gusto ko. Matawag ko sila. Tinuro niya muli ang kanyang mga miyembro ng partido. "Maaari kong tawagin silang mga tanga ngayon, at babalik sila sa akin dito sa parehong lugar sa loob ng ilang araw na ibinibigay ang kanilang buhay upang linisin ang dungsyon na ito. Maaaring 1 linggo ka pa lang sa lungsod na ito, ngunit dapat mong matutunan ngayon kaysa mamaya kung paano talaga gumagana ang mga bagay. Dapat mong malaman kung paano kausapin ang mga taong nasa itaas mo." Nang matapos niya ang mga salitang ito, naabot na niya si Rachel, na nakatitig pa rin sa kanya nang may matapang na ekspresyon. Ang kanyang galit ay malapit na sa kanyang sukdulan, na nagpapahintulot sa kanyang kasanayan na, inherent wrathful, na bigyan siya ng higit pang lakas. Mabilis siyang gumalaw, at isang malakas na sampal ang narinig, at si Rachel ay bumagsak sa sahig pagkaraan ng 1 segundo. Isang malaking marka ng kamay ang nakalagay sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kanyang pisngi nang may gulat na ekspresyon na parang ito ang huling bagay na inaasahan niyang mangyayari. Tumingin siya sa 4 na nagpapagaling sa gilid at lahat sila ay tumalikod. Lumapit si Anderson sa kanya, hinawakan ang kanyang leeg sa kanyang mga kamay at nagtanong. "Naiintindihan mo na ba ito? Kapag sinabi kong magagawa ko ang anumang gusto ko, wala kang magagawa para pigilan ito." Sabi niya habang binuhat siya sa kanyang leeg. Wala silang magagawa para pigilan ito. Nagpatuloy siya habang tinuturo ang kanyang mga dating miyembro ng partido. At siya tiyak na wala siyang magagawa para pigilan ito. Gumalaw muli ang kanyang kamay habang tinuturo niya si Noah. Ang taong tinutukoy ay nagulat habang bumuntong hininga siya at nagsabi, "Bitawan mo ang babae, pre. Ano bang problema mo?" Pinagmasdan niya ang eksena sa harap niya na naglalaro na labis na nagulat habang nagaganap ang mga pangyayari. Wala siyang pakialam nang si Anderson ay nagkaroon ng kanyang aksidenteng pagkadulas na madali niyang naalis sa pamamagitan ng pag-activate ng Arcanist Sphere of Protection. Wala siyang pakialam nang kausapin siya.
Ang ayaw niya ay ang mga mapagmataas na salita na nagmumula sa kanya, at ang pinakamasama sa lahat ay ang pananakit na ibinigay niya sa isang taong tumayo laban sa kanya. Masaya siya sa pag-isip na ang unang party hunt na kanyang pinasukan ay matagumpay na natapos at magagamit niya ang kanyang mga karanasan dito upang sumisid sa dungsyon na ito sa hinaharap. Ngunit ang taong ito ay kailangang sirain ito. Kaya inulit niya muli ang sarili at sinabi na bitawan mo ang babae. Isang malakas na tawanan ang narinig sa paglilinis habang itinulak ni Anderson ang babae sa gilid. At tumingin kay Noah. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa at sinabi na sa buong panahong ito ay sinusubukan kong malaman kung saan eksakto ang antas ng iyong kapangyarihan. Hindi ako nag-iisip ng tama na sinusubaybayan ka lang at nararamdaman ka ng paunti-unti. Dapat kong ginawa ang gagawin ko ngayon matagal na ang nakalipas. May ideya ka ba sa gagawin ko ngayon? Tinignan ni Noah ang lalaking unti-unting namumula ang katawan at kalmadong sumagot na wala. Hindi ko alam. Ano ba talaga ang gagawin mo? Si Anderson ay may malamig na ngisi habang sinabi niya, tuturuan kita sa mga ranggo ng lungsod. Ipapaalam ko sa iyo na nasa tuktok ako at nasa ibaba ka. Ituturo ko sa iyo kung ano talaga ang lakas. Dahil tila, ang panonood sa akin na talunin ang isang 10 metrong higante ay hindi sapat na nakakatakot. Habang nakikinig si Noah sa galit na pananalita ng baliw na lalaki, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa kanyang mga miyembro ng koponan. Mayroong 2 ganap na lumaking lalaki na ang mga knights sa partido at ang 2 babae na ang mga mages. Tumingin siya sa kanila at nagtanong na, may gagawin ba kayo o sasabihin tungkol dito? Binigyan siya ng 4 na ito ng isang blangkong titig bago sila umiling ng may lungkot at tumalikod. Umiling si Noah nang makita niya ito at tumingin siya pabalik kay Anderson na nagsasalita ng may galit na ekspresyon. Haha! Masyado na akong nagsasalita. Ang mga salita ay hindi kailanman ang aking lakas. Palagi kong hinahayaan ang aking lakas na magsalita. Matapos magrehistro ang aking lakas, lahat ay sumunod. Ngayon, maghanda ka dahil ikaw ay susunod na. Isang malabo na pulang usok ang lumalabas sa katawan ni Anderson. Habang natapos na siya, hinigpitan ang kanyang mga kalamnan at tumalon. Tiningnan ko ang lalaking lumilipad patungo sa akin at bumuntong hininga sa kumpletong pagkasira ng lahat. Pagkatapos ay ginamit ko ang Arcanist Sphere of Protection, Aura of Haste, Life Essence, Increased Penetration, Arctic Armor, at Whirlwind. Ang aking katawan ay lumiwanag ng mga iridescent na kulay habang ang maraming depensa at support skills ay inactivate. Tiningnan ko si Anderson at nakakagulat na kalmado ako na nakaharap sa kanya. Hindi ako nagalit sa kanya o kinapuotan siya sa anumang paraan, awa ko lang siya. Marahil ito ang nangyari matapos harapin ang mga presyon ng bagong mundong ito at hindi makayanan ng maayos. Ayaw kong maging tulad niya sa hinaharap. Ang aking tingin ay tila nagpagalit pa sa sumusugod na toro dahil tila lalong tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit wala sa mga yon ang gagana laban sa akin ngayon. Nang may malungkot na buntong hininga, ang mga hangin ay pumalibot sa aking katawan habang ang whirlwind ay ganap na inactivate at gumawa ako ng hakbang. Isang malakas na pagtama ang umalingaw-ngaw pagkatapos na ang mga hangin ay sumugod sa paligid. Nagulat si Anderson sa bilis na sinugod siya ni Noah, na pinagmamasdan na nagamit na niya ang maraming kasanayan sa kanyang katawan. Ang kanyang panlabas ay napapalibutan ng isang transparent na bula at katawan na natatakpan ng isang nagyayelong baluti. Hindi niya maiwasang magtanong na gaano karaming enerhiya ang nasa iyong katawan para magamit ang napakaraming kasanayan na parang walang anuman. Habang nagsasalita si Anderson, ang pagtama ay itinulak silang pareho pabalik. Ang pulang enerhiya ay patuloy na pumapalibot sa katawan ni Anderson habang ang kanyang rank C skill na Blast ay ginamit. Ang kanyang kamao ay nagdala ng momentum habang lumipad siya patungo kay Noah. Ang kamao ay tumama sa unang layer ng proteksyon, mabilis na nagdulot ng shockwave na muling nagtulak sa kanila palayo. Pinanatili ni Anderson ang kanyang mga mata kay Noah habang nakita niya na ang lalaki ay hindi man lang nasaktan. Umiti siya habang sumugod muli at nagsimulang magsalita na, alam mo ba kung bakit inampun ko ang aking mga prinsipyo sa lakas? Mahirap ako noon. Wala akong anuman, walang trabaho, walang pamilya, walang kaibigan. Dati kong tinitignan ang mga mayayaman sa itaas ko na may labis na pera at mga damit at pagkain na binibili nila. Ang kanyang mga salita ay may mga bakas ng galit habang ang kanyang katawan ay patuloy na bumabangga sa mga defensive skills ni Noah.
Ang bagay na nagpagtataka sa kanya ay kung paano pinili ni Noh na gamitin ang kanyang mga kamay o palad upang hampasin pabalik nang ang transparent na kalasag na inilagay niya sa kanyang sarili ay lubos na pinoprotektahan siya.